Siguradong sigurado yata doon sa kanyang sinasabi, sa ine-ebas niya na makakapag-apply at tatanggapin siya bilang asylum diyaan sa Netherlands. Pakinggan niyo ho ito mga boss. Matters. So, kinailangan po kami maghiwa-hiwalay as a law office and as legal partners, no? So, I'm sorry, I cannot come home. Ayan, ito. Game. Already been advising the president on ICC even when I was POX, and I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So, kinailangan po kami maghiwa-hiwalay. O 2019 pa lang pala, nasa isip na nila ang tungkol sa ICC. At isa, si Harry Roque, mga kababayan, doon sa nagpapalakas ng loob, no? Doon sa nagpapalakas ng loob sa dating Pangulong Duterte na hindi makukuha ng ICC. Malamang ho yan kasi spokesperson niya yan eh. At si Roque, alam naman ho natin mga kababayan, isa siya sa legal o legit na pwedeng mag-attorney sa ICC mga bossing. Sabi nga niya doon, di ba sa harap pa lang, ako po si Herminio Harry Roque, nandito po ako sa labas, no? English at tinagalog ko na lang. Nandito po ako sa labas. With matching yung kamay ko, nakahawak pa sa likod. Ganun na ganun si Roque. Nandito po ako sa labas. Hindi po ine-expect ng dating Pangulo namin na nandito ho ako. Naisip ko, si Bato kaya ang gumawa nun? No? Si Bato kaya yung bumisita naman sa dating Pangulong Duterte, malamang hindi na umuwi. kung yung ano pa lang arestuhan pa lang ho, nandun yung pangalan ni Bato, sabi niya hindi na po makontak, nagpatay na ng cellphone. Yung pa kaya na pumunta, no? Doon sa ICC. Oh, tuloy. As a law office and as legal partners, no? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Naku po! Kasi ho, kaya nag-explain to mga kababayan, umiingay po yung panawagan No, natabunan po yung bring him back. Natabunan po yung bring him back ni dating Pangulong Duterte. Ang naging tabon po doon mga kababayan bring Roque back. Yun po ang naging sigaw mga kababayan ng taong bayan. O pakinggan niyo ho And as a follow-up to that lang, no, my question. Sabi ni Rean Sumalpong, at si Rean Sumalpong ho ang may si Rean Sumalpong ho ang may sabi Rean Sumalpong. Kayong mga makamarkos, labas kayo sa kalye. Ano gagawin namin sa kalye? Wala naman kaming problema. Hindi ko maintindihan bakit kami lalabas sa kalye. Yung parang magrereklamo kayo o sisigaw kayo sa kalye, bring him back. Na hindi naman papansinin ng ICC. Tsaka bakit kami lalabas sa kalye? Masaya kami dito nagkukwentuhan, nagtatalakayan about sa politika. Hindi ko alam kung bakit tayo pinapalabas ni Rean Sumalpong. Kayo na po ang bahala na isipin kung bakit po sinabi ni Rean Sumalpong yung ganong bagay na tayo po ay lumabas sa kalye. Ano gagawin natin dun? Di naman tayo aanga-anga ng mga DDS. Are you saying, attorney, that you are willing to face the case after this entire thing? Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Naku po. Tumakas ka Tumakas ka Paano mo mapapatunayan na labag sa saligang batas yun? Kung iniwanan mo at ikaw yung kusang umalis at biglang umalis, biglang nawala. At walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. What? Bakit naman? Unang-una, nakita may mga dokumento kayo ni AR de la Serna doon sa loob ng Pogo. Pangalawa, bank account sa loob ng Pogo. Pangatlo, may nakitang checkwa, nahuling checkwa doon sa loob ng bahay
na sinasabi mo hindi nakapangalan sa iyo, no? Pero nakapangalan sa PH2 na kayo ang incorporator, kayong dalawang mag-asawa. Ngayon, ang tanong, yung mga kaperahan mo ba, Attorney Harry Roque, ay hindi po ba galing sa sa Pogo? Sagot ka, hindi. Nako, may mga pinagbentahan po, etc. Napakadali ipaliwanag ho, mga kababayan. May pinagbentahan kami ng mga lupa, etc. Ganito, ganyan. O sige nga, baka pwedeng pakidala mo. Dalin mo para matingnan natin, no? Kung nadala mo 'yon at sigurado ka na yung mga papeles na 'yon ang magpapatunay na hindi galing sa possession yung iyong kaperahan, malamang wala kang problema. Malamang nakapasok, nasa Pilipinas ka pa din. Sabi ni Rean Sumalpong, Maka Marcos kayo, di ba? Pero din nyo kayang support. Ano? Oo nga. Ito nga, oh. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Hindi yung Diyos mo na si Kibuloy, ha? Naka-live kami. Hindi namin suportahan. Anong pinipilit mo kaming lumabas sa kalsada? Hindi naman kami uto-uto ng mga DDS. Ano ipaglalaban namin sa kalsada? No? Ano ipaglalaban namin dun? Ang sarap-sarap umupo sa bahay. Kayo ang pinapalabas sa kalsada. Rean Sumalpong. Di ba? Kayo yung pinapalabas sa kalsada, pero nahuli na ang dating Pangulong Duterte, wala pa din kayong ginawa. Hindi nyo kayang suportahan. Sabi sa inyo, babalik sa inyo yung mga mga sagot ninyo eh. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi. Hindi tinakasan pero nasa labas ng bansa, hindi makauwi. Sabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant, wanted ka sa Kongreso. Meron kang kaso ngayon, no, may kinaso sa kanya, human trafficking. Pag yun umakyat at nagtuloy-tuloy yung kaso, panigurado. Ang kalalabasan po nun ay wanted na si Roque sa batas. Yun ay yung kasunod, yung hinahanap niya na arrest warrant. po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at Yun na nga di ba? Nilalang niya mga bossing. Nilalang ni Roque. Yun lang po ay para sa isang resource person lang para dumalo po sa pagpupulong o para dumalo po doon sa hearing na yun. Lang. Pero tinaguan mo pa. Ano ba naman yun? Tumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. And before ko po Ewan natin. Di ba? Hindi natin alam. Kapag yung human trafficking umakyat na, yun ang katanungan. Wanted ka na sa batas nun. At nakikita ko naman dahil nga si Roque nagtatago sa Kongreso, mga kababayan, pag nagtatago si Roque sa Kongreso, ibig sabihin nito, hindi niya naaatinan yung mga preliminary hearing. Yung mga pagpapatawag po sa kanila ng piskal. Na dahil nga po doon, yung mga unang patawag, pwede pong masolba po yan pwedeng maresolba po yan No? Pag-uusapin yung dalawang kampo, Attorney Harry Roque, ganito, willing ka ba ng ganyan sa gusto nila? O kayo ba? Okay ba kayo na settlement? O whatever, kung magkaayos na kayo! Pwede ho yun Di ba? Kaso mga bossing, hindi pumupunta, hindi umuwi, nagtatago sa Kongreso. Di ba, mga kababayan? Ang magiging ending nito, mga bossing, dun din. Magugulat na lang tayo isang buwan o ilang buwan. Sasabihin po, lumabas na po ang arrest warrant ni Attorney Harry Roque para doon sa kaso niya na human trafficking. Wala na. Lalong naloko na. ipasa kay Gretchen, I think she has a question. My final question is how the Vice President is also reacting to updates at home regarding additional names na involved daw sa reimbursement.
ng funds ng OVP? I've not had any opportunity to confer with her on this matter, pero consistent naman ang sinasabi niya, no? 125 in intelligence funds cannot be discussed publicly. Ang hirap ng ano, no? Ang hirap ng sitwasyon nila. Yung tipo bang ito, inaasikaso natin si dating Pangulong Duterte o tatay niya, no? Ito, inaasikaso natin kasi nasa ICC ang dating Pangulo. Tapos kailangan pa natin sumagot doon sa mga confidential funds o kailangan pang sumagot doon sa pagpapapatay na sinasabi doon sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez. Ang hirap ng sitwasyon ho, mga kababayan. Kasi sila ho din ang may kasalanan, no? Hindi po sila sumasagot doon sa mismong problema nila. Ang ginagawa ho nila, may katanungan. Sagutin niyo po ito. Bakit niyo po, saan po nagamit yung confidential funds? Bakit may Kokoy Villamin? Bakit may McDonald's? Bakit may ganito? Hindi. Ang gagawin nila is, sasabihin nila doon sa Congress, masakit na po ang puso, hindi na po makasagot. Ganito, bla 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 bla. Yung mga paikot-ikot nila, nahuhuli. Napunta sa oblo. Ngayon, gagawin naman ng Vice Presidente, magrarant, magbububulyaw, magsisisigaw sa loob ng Congress, doon sa detention hall, facility. Hanggang sa hindi mapigil yung kanyang sinabi na kapag bitaw ng pagpapatay sa tatlong individual, Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, nadagdagan na naman mga kababayan. Di ba? Nadagdagan na naman Anyway, iwanan na natin si Roque. No? Ang tanong kay Roque, yung sa asylum niya, naghahanap daw ng asylum sa Netherlands Prosecution ng Huwad Committee. Ayan. Pakinggan niyo So I'm confident. I am confident that I can prove political persecution through unjust prosecution ng Huwad Committee. Yun nga ang sinasabi. No, kailangan patunayan mo yan. Pero sa tingin nyo, mga kababayan, especially the Netherlands, nakapokus yan sa Senado, nakapokus yan sa Kongreso. Bakit to? Dahil doon sa mga hearing para kay dating Pangulong Duterte. Siyempre, napopokusan niya na din po nila, mga kababayan, yung mga kagaya no kay Roque. Nanonood ho yung mga yan. At merong mga interpreter yan. Roque, paano mo sasabihin sa amin na ikaw ay delikado sa Pilipinas at pinupolitika ka lang kaya ka gustong pauwiin? Siyempre may mga interpreter yan. I-interpret nila. Ano ba yung pinaghiringan? Kasi po pinapahanap. Di ba? Kasi pinapahanap yan sa Pilipinas. Bakit? Kasi sabi niya, may ipepresenta daw siyang mga dokumento na magpapatunay doon sa kanyang pera na hindi galing sa Pogo. Tapos ano nangyari? Sumibat na po. Lumabas na ho ng Pilipinas. Umalis. Paano yun? Wala naman. Hinihingi lang yung dokumentong yun para mapatunayan niya na yung from 3 million, hindi ko na sure kung magkano yung mismong single digit yung 3 million, biglang naging 65 million. Nang napakaliit na panahon lang. Nasaan ang doon? Political persecution doon. Nasaan yung delikado ang buhay niya doon? Bigla lang siyang umalis ng Pilipinas dahil ayaw ipakita yun. Baka isipin pa na si Roque, kaya lang to umalis ng Pilipinas kasi mabubuko siya doon sa kanyang mga papeles at dokumentong ipinagmalaki na ipapakita niya. When was that filed, attorney, yung application for asylum, and how long do you expect that to be acted upon? Well, I'm filing it immediately after our meeting. Okay, so I'm heading in the afternoon. The place of filing is medyo malayo, 3 hours, so I expect to spend the night there. And there's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker. Mahirap po ito.
Mahirap na laban ho yan, mga kababayan. No? Nakikita ko po, imposible na mabigyan po. Pwede, pero baka mamaya, mali din ho ako. No? Pero sa nakikita ko po, imposible yung hinihingi po nila na mag-asylum si Roque. And a temporary residence in the Netherlands as soon as they receive my application for asylum. Okay. You came from Ano pong Dubai korte? I'm sorry? Pero parang may nagsabi, may pupunta dyan kay Roque, no? Ma'am Life of MC, salamat po sa inyong pakulay. Maraming salamat po. Sa Dutch courts po ito. Hindi. It's just the parang counterpart of the Commission on Immigration and Deportation. Ang tawag You came nila, from Dubai, INS. attorney. Ano pong tawag, sir? Ano pong tawag? INS ang tawag, INS. Well, Malungkot, Ay, do you have the complete name? malungkot yung itsura ni Roque, ano? Sino ba naman ang magiging masaya? Patong-patong din ang problema niya. Iwanan na nga natin niya si Roque. O isa pa, bago natin iwanan. O, ano ba yung complete name na yung INS? Sige, we'll just Google. Ganyan na lang. Pero ibig sabihin, attorney, you came from Dubai as reported in the Philippines. At ang nasabi nga ho, mga kababayan, na parehas ni Alice Guo ang dinaanan ni Attorney Harry Roque. No, backdoor, tawi-tawi. Bakit? Kung tayo ho, mga boss chief amo, sir, wala naman po tayong pinagtataguan sa batas. Baka ho dali-dali nating iabot, baka ho dali-dali nating ipakita yung mga dokumento na yun. Di ba? Sila, iba iyayabang sa Kongreso, sasabihin na, meron akong mga dokumento para patunay na yan ay hindi galing sa Pogo. Tapos biglang magtatago. Ulitin ko para naman po kay Harry Roque, nagtatago po sa Kongreso. Pero kung sakali, pagka umakyat sa yung kaso niya sa korte, mga kababayan, yung human trafficking, malamang sa alamang po. Kung sakali, like example, kaya hindi lumuwi ng Pilipinas si Roque dahil mabibinbin diyan sa Kongreso. Tapos, nasabay yung pag-angat nung kaso niya sa korte. Naku, from Congress, rekta na po yun. No? Rekta na ho yun, mga kababayan. Saan? Sa Oblo. Dahil ang human trafficking, ang pagkakaintindi ko, pwede nyo akong i-correct dyan, is pag isa, may bail pa yan. No? Pag dumalawa pataas, wala nang bail yan. Yun lang yung pagkakaintindi ko. Pwedeng mali ako. Pwedeng kahit isa lang yung biktima, no bail na agad lahat yan. No? Saklap ng Roque. Anyway,